bangis. Oh, ayan na. Sumakay na kayo. Huwag na kayo magtagal dyan sa gilid. May hinahabol pa akong biyahe at hindi ako pwede maghintay ng matagal dahil oras ang puhunan ko rito. At bawat minuto may katumbas na kita. Ay, Junmar, grabe ka naman. Magmamadali ka, parang hinahabol ka ng demonyo araw-arawan na. Umaga pa lang galit ka na kagad sa mundo. Hindi ba pwedeng dahan-dahan lamang Lalo na't probinsya naman ito. Manang, huwag niyo akong sermonan ng ganyan. Kung hindi kayo sasakay umalis-alis na kayo dyan. Huwag niyo akong abalahin. Marami pang pasahero dyan na marunong magbayad ng tama. Hindi yung katulad mong puro lagi lang tawad ang alam. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, araw-araw umiikot ang tricycle ni Junar sa pagitan ng palengke at malalawak na palayan. Umiinit ang kalsada kasabay ang init ng ulo niya. At kilala siya hindi dahil sa sipag lang, kundi dahil sa tapang ng bibig kapag usapan ay pamasahe na. Pare-pareho lamang naman tayo pare dito. Naghahanap buhay, Junar. Bakit nga naman kailangan mong manigaw? Lagi ka na lang ganyan no? Lalo na kung matanda ang mo o kapos ang pasahero. Diyos ko ka, baka mamaya bumalik sa'yo ang ginagawa mo pare. Bumalik? Ano ang babalik? Mapupudpud ang gulong ko, tapos maubos ang gasolina ko. Kakabait nyo na yan. Huwag kayo maniwala sa mga kwento-kwento dyan. Wala namang naitutulo ang mga pamahiin sa kita, no? Sa paradahan ng tricycle, usap-usapan si Junar. May bulungan ang mga tinderang nakaupo sa bangko. May mga pabulong na payo ang mga matatandang driver at paulit-ulit na binabanggit ang salitang gaba. Isang paniniwala na kapag may ginawang masama, babalik ito ng mas mabigat. Hoy! Junar! Hindi biro ang gaba ha! Lalo na rito sa atin. May mga taong hindi basta-basta. May mga mangkukulam na marunong magparusa. Nagpaparusa sila ng mapang-api. Sumpa ang binabalik sa mga walang awa, Junar. Ay nako, mangkukulam na naman, hoy, tatang. Kulam-kulam, sumpa-sumpa. Parang bata kung maniwala kayo dyan no? Kung totoo yan, di sana matagal na akong tinamaan. Eto ko, buhay na buhay pa rin. Hindi alintana ni Junar ang mga babala. Sa isip niya, ang mundo ay umiikot lang sa gulong ng kanyang tricycle, sa barya at sa papel na iniipon niya kada biyahe, at sa paniniwalang ang mahina ay lagi naiiwan. Kuya tricycle driver, pwede po bang tawad naman? Estudyante lang po kasi kami. Maikli lang naman yung biyahe namin na kukunin sa inyo. Tawad na naman. Parang kayo lang nahihirapan Akala nyo ba libre ang gasolina? Bumaba na lang kayo kung ayaw nyo magbayad ng tama. Napayuko ang mga estudyante at tahimik na bumaba. Iniwan si Junar na muling umandar ang makina. Hindi niya napansin may mga matang nakamasid mula sa gilid ng kalsada. Isang matandang babae na nakaupo sa lilim ng punong mangga. Tahimik, ngunit tila may alam. Ay nako, ang salita, parang kutsilyo yan. Kapag ginamit sa masama, babalik sa kamay ng humahawak nito. Hindi narinig ni Junar ang bulong ng matanda, o kung narinig man, binaliwala niya ito tulad ng lahat ng paalala sa kanya. At habang papalayo ang tricycle, sumabay ang alikabok sa hangin, tila ba may kasamang babala na unti-unting bumabalot sa araw. Isa pa lang. Ay, isang biyahe pa bago magtanghali. Kailangan kong bumawi. Hindi pwedeng matumal ang araw ko. Hindi alam ni Junar na sa bawat ikot ng gulong, palapit siya ng palapit sa isang kapalarang hindi kayang suklian ng kahit gaano kalaking kita. At ang gaba na matagal na niyang tinatawanan ay unti-unti nang nag-aabang sa susunod niyang pasahero. Malakas ang ulan ng isang hapon. Bumabagsak ang patak sa bubong ng tricycle habang dahan-dahang umaandar si Junar, at sa likuran niya ay may nakaupong isang matandang babae na may dalang bayong na halatang luma. Basag-basag ang hawakan at puno ng kung ano-anong bagay na hindi na niya tinanong pa. Iyo, pwede ba ako makisakay hanggang sa dulo ng San Isidro? Kahit malayo-layo iyon, kailangan ko talaga makarating bago dumilim. At wala na akong ibang masakyan sa ganitong panahon San Isidro?
Ang layo niya, nanay. Hindi birong biyahe dyan lalo na't naulan na. Siguraduhin nyo lang na may ibabayad kayo at ayokong makarinig ng dahilan pagdating natin doon. Salamat iho Pinasakay mo pa rin ako kahit masama ang panahon. Bihira kasing may pumapansin sa tulad kong matanda. Lalo na kapag wala nang lakas maglakad. Ano? Oo, nanay. Huwag na kayo magkwento. Madulas ang daan at ayokong aksidente. Basta pagdating natin doon magbabayad na kayo ng tama at agad para tapos na to. Habang binabaybay nila ang putikang kalsada papunta sa liblib na baryo, napapansin ni Junar ang katahimikan ng kanyang pasahero. Ngunit sa bawat lubak na tinatahak nila ay may kung anong bigat sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Tila ba may nakamasid sa bawat ikot ng gulong. Ayan, nanay. Andito na ho tayo. Bumaba na kayo at kunin ko na yung bayad ninyo Nagmamadali pa akong bumalik bago lumakas pa yung ulan dito. Pasensya ka na iho. Parang wala pala ang pera ko dito. Akala ko'y nailagay ko rito kanina sa palengke. Pero mukhang naiwan ko yata sa bahay Ano? Anong sinasabi nyo, nay? Nagbibiro ba kayo? Pinaabot nyo ako dito sa gantong kalayo tapos sasabihin nyo wala kayong pera? Kala nyo ba libre ang serbisyo ko? Iho, kung may maibibigay lang ako, ibibigay ko naman ay. Pero totoo, wala nga Kung pwede sana'y sa susunod na biyahe na lamang o pagbalik ko bukas ay babayaran naman kita. Susunod? Bukas? Abe, ang kapal naman ng mukha ninyo, nanay. Sumasakay kayo kahit alam nyo wala kayong perang pambayad. Parang linta akong makadikit sa paghihirap ng iba. Biglang uminit ang ulo ni Junar. Ang galit na matagal niyang kinikimkim sa bawat pasaherong kapos ay binuhos niya sa matandang babae. Hindi niya inisip ang edad nito ni kalagayan. Ang tanging nasa isip niya ay ang perang hindi niya nakuha. Bumaba na kayo dyan! Huwag na kayong umarte. Kung wala kayong pera, huwag na kayong sasayuli Pabigat lang kayo. Pabigat kayo sa tulad naming naghahanap buhay ng marangal. Iho, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang silita ay may balik. At ang ginawang masama ay may katapat na kaparusahan. Pasensya ka na iho. Magbabayad naman ako. Hindi nga lamang ngayon at wala akong pera ko dito. Aba, huwag niyo akong takot-takutin dyan Pamahian lang yan. Umalis na kayo. Ayoko na kayong makita dito sa tabi ng tricycle ko. Dahan-dahang tumayo ang matandang babae. Basa ang laylayan ng damit. Nanginginig ang kamay habang hawak ang bayong. Ngunit nang tinaas niyang ulo at tumingin kay Junar, may kakaibang lamig sa kanyang mga mata na hindi may paliwanag. Tandaan mo, iha. Darating ang araw na hahanapin mo ang awa na pinagkait mo. At sa oras na iyon, baka huli na ang lahat. May binulong ang matanda. Mga salitang hindi naintindihan ni Junar. Parang dasal na pabulong. Parang hangin na dumaan lang sa kanyang tenga. At bago pa siya makapagsalita, ay tumalikod ang babae at dahan-dahang naglakad palayo sa ulan. Mga kalukuhan! Kung ano-anong sinasabi ng mga matatanda, akala mo kung sino Umandar ang tricycle ni Junar. Iniwan ang matandang babae sa putikan. Ngunit habang siya'y palayo, hindi niya napansin ang ulan ay tila mas bumigat. At sa likod ng kanyang isip ay may kakaibang kaba na unti-unting sumisiksik. Simula ng isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Isang gabi, ano ba to? Bakit parang lumalambot bigla ang gulong ko? Kakalarga ko lang kanina at wala naman akong nadaan ng pako o bubog dito sa paradahan. Paring Junar, flat yata yan Kanina pa namin napapansin na parang tabingi ang takbo mo Baka malas ka lamang ngayong gabi. Kaya ganiyan Malas ka agad. Huwag niyo akong simulan dyan Simpleng sira lang to. Bukas ipapagawa ko at balik pasada na naman ako. Gabing-gabi nang unang mangyari ang unang aberya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste ay pilit inayos ni Junar ang gulong ng tricycle. Pilit ding sinantabi ang kaba na gumagapang sa dibdib niya. Iniisip na lahat ng ito'y normal na parte sa paghahanap buhay. Ay nako, bukas na lang talaga ako.
Pagod na rin ako mag-ayos dito. Pakapuyat lang kaya parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayon Kinabukasan, kahit bagong ayos ang gulong, hindi pa man nakakaabot sa palengke ay biglang umubo ang makina. Umalog ang manibela at tuluyang namatay ang tricycle sa gitna ng daan. Sa harap mismo ng nagtatakang mga pasahero. Kuya! Ano po nangyari? Bakit biglang tumigil? Nagmamadali pa naman kami. Sandali lang ho. Ayan na naman ang makina na to. Parang may sariling isip Kahapon maayos pa to Paulit-ulit ang nangyari na yon sa loob ng ilang araw. Kahit ilang mekaniko nang tumingin ay walang makakita ng malinaw na sira. At sa bawat pagkasira ng makina ay kasabay ang pag-usbong ng iritasyon at pagod sa mukha ni Junar. Ay, Kuya Junar. Wala naman ako makita rito Maayos naman ang kable. Okay ng gasolina. Parang ayaw lang talaga umandar kapag ikaw ang gumagamit. Anong ibig mo sabihin? Sinisisi mo pa ba ako ngayon? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Baka lang to, hindi tao. Ngunit hindi lang ang tricycle ang nagsimulang magloko. Isang umaga, paggising ni Junar ay napansin niya ang masakit na bukol sa kanyang batok. Namamaga, mainit at parang may tumitibok sa loob. Aray! Ano ba to? Parang kagat ng insekto to Pero bakit ang sakit? At parang lumalaki. Hoy Junar, lagyan mo na lang yung pamahid. Baka pigsa lang yan. Huwag ka masyado mag-alala, asawa ko. Ngunit kahit anong pahid ang ilagay niya, ay lalo lamang sumasakit ang bukol at ang mga sumusunod na araw ay nadagdagan pa ito. Sa braso, sa likod at sa dibdib, bawat galaw niya ay may kasamang kirot. Hoy Junar, bakit parang ang daming langaw sa pwesto mo ngayon? Kanina pa sila paikot-ikot diyan sa pagkain mo, ano? Ewan ko nga ba, Manang. Kanina pa nga ako nagpapalayas yan pero parang ayaw umalis. Kahit anong taboy ko'y bumabalik pa rin yung mga langaw na yan, peste. Habang kumakain siya sa palengke, napansin ng mga tao na may maliit na salagubang na gumagapang mula sa ilalim ng upuan ng kanyang tricycle. Isa-isa, dahan-dahan, tila ba may hinahanap. Parang Junar, napapansin mo ba yan? Parang hindi normal yan May mga salagubang na lumalabas sa tricycle mo. Baka may barang na yan Barang na naman! Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo akong tinatakot sa mga ganyan. Baka lang may pugad dyan sa ilalim Pilit tumawa si Junar. Ngunit nanginginig ang kanyang boses at sa gitna ng kanyang pagtawa ay bigla siyang napahinto. Napayuko at umubo ng malakas. Bulang to! Alikabok lang to! Ngunit kasabay ng pag-ubo ay may nahulog mula sa kanyang bibig. Isang maliit na uod na gumagalaw sa lupa. At sa sandaling yon ay nanlaki ang mga mata ng lahat. Uy! Pare! Diyos ko, Jonar! Nakita mo ba yan? Hindi yan normal, parang Jonar. Nababarang ka na ata, no? Ano ba? Hindi! Hindi ito totoo. Posible mangyari to. Baka nananaginip lang ako. Ngunit kahit anong pilit niyang tanggi, ramdam ni Junar na may kung anong dumidikit sa kanya. Isang sumpa na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong pinapaalala sa kanya ang mukha ng matandang babaeng iniwan niya sa putikan. Ang mga salitang binitawan niya at ang bulong na ngayoy tila mas malinaw na umiikot sa kanyang isipan. Kuya Junar, ba't parang may kumakagat sa pako kanina pa habang umaandar tayo? Wala naman ako nakikita pero ang hapti at parang may gumagapang sa balat ko dito sa tricycle mo. Wala naman akong alam dyan. Pakalamok lang yan kung ano. Huwag nyo namang isisi sa tricycle ko lahat. Nagtatrabaho lang ako dito Ngunit hindi lang isang pasahero nagreklamo. Sunod-sunod ang bumababa na may takot sa mukha. May mga gasgas na hindi maipaliwanag, may mga hapding hindi makita ang pinanggalingan. At sa bawat reklamo ay parang may kumikirot din sa loob ni Junar. Junar, asawa ko, napapansin mo ba? Simula nung nakaraang araw halos wala ka nang inuuwi. Napupunta lahat ng ginagastos natin sa doktor at gamot mo. Pero parang lumalala lalo yung kalagayan mo. Hindi ko rin maintindihan, babe.
Kahit anong doktor puntaan ko, wala silang makita. Normal daw ang dugo ko. Normal ang x-ray, pero bakit parang may gumagalaw sa loob ko? Gabi-gabi, pinagpapawisan si Junar sa bangungot. Paulit-ulit na bumabalik ang larawan ng matandang babae. Nakatayo sa gitna ng ulan, pabulong na may inuusal habang napapalibutan ng mga insekto. Sa kanyang panaginip, ang salitang masakit ay may kapalit at ang kawalang awa ay may balik sa sumpa. Ano pa tong panaginip ko? Tama na! Tama na! Patawarin mo na ako! Hindi ko sinasadya! Nagigising siya, hingal na hingal, nanginginig ang kamay, at sa dilim ng silid ay pakiramdam niya may mga matang nakamasid. May mga paang gumagapang sa sahig kahit wala siyang nakikita. Junar, hindi na to normal. Hindi na pwedeng puro doktor lang. Baka kailangan na nating humingi ng tulong sa albularyo tulad ng sinabi ng mga kapitbahay natin. Albularyo? Hindi ako naniniwala dyan. Pero ngayon, parang wala na akong ibang mapupuntahan eh. Kinabukasan, dinala si Junar sa isang liblib na kubo sa gilid ng baryo. Doon nakita ang isang kilalang albularyo. Tahimik ang paligid, may amoy ng kandila at tuyong dahon at may mga orasyon na nakasabit sa dingding. Umupo ka dyan, iho. Huwag kang matakot. Pero kailangan mong maging tapat. Dahil ang hindi sinasabi ay hindi rin gumagaling, ano? Mang Tasing, kung ano man to, tulungan niyo ho ako. Parang may kumakain sa akin eh. Mula sa loob to at hindi ko na to kaya. Kinuha ng albularyo ang isang mangkok na may tubig at tinunaw ang kandila. Tahimik na inuusal ang dasal habang pinagmamasa ng hugis ng nabuong wax. Dito, sinagawa ang pagtatawas upang makita ang pinagmula ng sakit. Iho, mabigat ang dala mo. Hindi ito karaniwang karamdaman lamang. May sumpa na nakakapit sa iyo. At ang ugat nito ay galit at pang-aapi. Sumpa? Ibig sabihin nyo, totoo yung sinasabi nila. May gumagawa sa akin ito. Oo, iha. At hindi basta-basta. Nakaakit ka ng galit ng isang mangkukulam o mambabarang. Isang taong marunong magparusa gamit ang kulam. At hindi basta nawawala ang ganitong sumpa, ano? Nanlambot ang tuhod ni Junar. Bumalik sa isip niya ang matandang babaeng tinulak niya sa putik. Ang mga salitang binitawan niya. Ang bulong na noon ay tinatawanan lamang niya. May paraan pa ho ba? May gamot pa ba dito? Hindi ko na to kaya eh. May paraan. Pero hindi lamang madali, ano? Ang ganitong sumpa ay hindi natatanggal ng basta dasal o pahid. Kailangan mong hanapin ang nagbigay nito at humingi ka ng tawad, ano? Dahil ang kulam ay lumalakas kapag pinapalakas ng galit, ano? Hahanapin ko siya? Sige, hahanapin ko siya kahit saan pa naroon. Oo, iho. Kung hindi mo mahanap unti-unti kang mauubos at sa huli, baka buhay mo na ang kunin ang sumpa na iyan, ano? Lumabas si Junar sa kubo na tila mas mabigat ang katawan kaysa sa pagpasok niya. Hindi dahil ito sa sakit, kundi dahil sa takot, sapagkat ngayon ay alam na niya na ang kanyang kinakaharap ay hindi simpleng malas, kundi isang sumpa na unti-unting humihigpit at ang tanging daan palabas ay ang harapin ang kasalanang matagal niyang tinatakbuhan. Ay, kahit saan pa siya naroon, kailangan ko siyang hanapin. Hindi na ako pwedeng umatras dito. Pakiramdam ko bawat oras na lumilipas may kumakain sa loob ko. At baka hindi na ako umabot sa susunod na linggo. Bit-bit ang takot at pagsisisi. Iniwan ni Junmar ang dating araw-araw niyang pasada. Pinasok niya ang mga liblib na barangay na dati dinadaanan lang niya nang walang pakialam. Ngayon ay bawat kubo at bawat anino ay parang may dalang babala. Iho! Bakit nagtatanong ka tungkol sa mga mangkukulam na yan, ha? Hindi biro ang mga ganyang usapan dito sa barangay, ano? May mga taong tahimik lang pero
Kapag ginawan mo ng masama hindi ka papatahimikin ano? Tatang magsasaka. May hinahanap lang po ako matandang babae. Maliit, payat, may dalang bayong. Baka po may nakita kayong gano'n na duman dito. Nito lamang naman po tong mga nakarang araw Kung ganun ba ang hinahanap mo baka mas mabuting mag-ingat ka na lamang dahil ang mga ganyang tao kadalasan may kakayahang magparusa, lalo na sa mga magnanakaw, manloloko at mapangapi. Sa bawat baring pinuntahan niya, pare-pareho ang kwento ng mga matatandang magsasaka. May mga mangkukulam at mambabarang na naninirahan sa mga tagong lugar, sa gilid ng gubat o malapit sa bundok. At ang mga ito ay nagbibigay ng kaparusahan sa mga taong lumalabag sa tama. Ay, narinig mo ba yung tungkol sa Sikihor, iho? Doon daw maraming albularyo. At syempre, nandun din yung mga mangkukulam. Sinasabi nilang doon nagmumula ang mga pinakamalalakas na mangkukulam. Sikihor ho ba? Malayo po yun Pero kung doon man siya nagmula pupuntahan ko kahit gaano pa kahirap. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, lalo ring humihina ang kanyang katawan. May mga sandaling napapahinto siya sa gilid ng daan, napapasuka at pakiramdam niya may gumagalaw sa kanyang sikmura na parang buhay. Aray! Parang mas dumadami sila. Parang mas lumalakas habang palayo ko sa bahay. Aray ko! Isang gabi, sa isang baryong halos wala ng ilaw, nakilala niya ang isang matandang mananambal na nakaupo sa harap ng kanyang kubo. May hawak na dasal at may mga anting-anting na nakasabit sa liig. Kita ko yan, iho. May mabigat kang dala, ano? Hindi ka basta-basta napadpad dito. May sumpa na sumusunod sa bawat hakbang mo, iho. Ay, totoo ho. Kayo po ba yung mananambal dito? Hinahanap ko po ang babaeng nagbigay nito sa akin May magagawa po ba ako para mapahina ang sumpa habang hinahanap ko siya? Ay, may magagawa ka. Pero pansamantala lamang. Kailangan mong ipakita ang pagsisisi mo. Hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kaya ito ang ibibigay ko sa iyo. Iniabot ng mananambal ang isang maliit na supot na may asin at bigas, isang pulang tali na pinulupot sa pulso at isang munting krus na yari sa kahoy. Magdala ka ng bigas at siyempre ng asin bilang alay, ano? At isang puting manok na rin dahil simbolo yun ng malinis na intensyon. Huwag kang magsinungaling sa sarili mo dahil mas lalakas ang sumpa kapag hindi totoo ang iyong pinagsisisisi. Gagawin ko po lahat. Kahit anong hilingin niyo, basta gumaling na ako. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Junar. May mga gabing nagigising siya dahil sa kirot at pakiramdam niya may gumagapang sa kanyang balat. May mga pagkakataong may nauhulog na maliit na uod mula sa kanyang bibig o ilong. Hindi na ako magtatagal kung hindi ko siya mahanap. Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Ngunit kahit unti-unti nang nauubos ang lakas niya, hindi nawawala ang determinasyon ni Junar. Dahil alam niyang sa dulo ng kanyang paghahanap ay hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang kabayaran sa lahat ng salitang ginamit niya noon na parang kutsilyong ngayon unti-unting bumabaon pabalik sa kanya. Nanay! Kung nariyan po kayo, lumabas po kayo. Hindi ako pumunta rito para manakit, kundi para humingi ng tawad. At isuko na ang lahat ng galit na dala ko. Pasensya na ho! Sa kaliliman ng kagubatan, sa gitna ng mga puno ng balete, at syempre, makakapal na damo, natagpuan ni Junar ang isang malit na kubo ng nipa. Halos lamunin na ang baging at anino. At sa paligid nito'y nakahanay ang mga garapon na may lamang insekto, salagubang, uod at mga nilalang na gumagalaw kahit walang ilaw. Ay, bakit ka nandito, iho? Alam mo bang hindi basta-basta ang pagtapak sa lugar na ito? Lalo na kung may mabigat kang kasalanan. Alam ko, nanay. Alam ko na ngayon.
Patawarin niyo ho ako sa lahat ng salitang binitawan ko at sa pagtulak ko sa inyo noon sa putik. Hindi ko po iniisip ang ginawa ko at ngayon po'y pinagbabayaran ko ng lahat. Nanginginig ang kamay ni Junar habang nilalapag sa lupa ang puting manok, ang bigas at ang asin at ang amulet na binigay sa kanya, kasabay ng pagpatak ng luha sa putik na minsang pinatumbahan ng matanda. Hindi lahat ng humihingi ng tawad ay totoo ang puso. Marami lumalapit kapag sila nang nahihirapan. Pero kakaunti ang nagbabago kapag gumaan na ang buhay. Totoo po yun, nanay. Pero ako po ay walang may pagmamalaki. Wala na akong lakas. Wala na akong galit. At ang natitira na lamang po ay takot at pagsisisi. Tahimik na tinitigan ng matandang babae si Junar at sa sandaling yon ay tila nag-ibang kanyang anyo. Hindi sa panlabas, kundi sa presensya. Parang mas bumigat ang hangin at nagsimulang gumalaw ang mga insekto sa loob ng mga garapon. Ako ay mangbabarang ihaw at hindi ako naglalagay ng sumpa sa walang kasalanan. Ang kulam ay hindi laruan. Ito'y salamin lamang ng ginawa ng isang tao sa kapwa niya. Kaya po pala, kaya ganito nangyari sa akin. Dahil sa sarili ko na rin kasamaan. Ang sumpa na dumikit sa iyo ay hindi ko pinipilit. Ikaw mismo ang tumawag nito. Sa bawat sigaw mo ay, nako, sa bawat pang insulto mo at sa bawat pagtulak mo sa mga mahihina, pinalakas mo ang kulam na ngayon bumabalik sa iyo. Ano? Yumuko si Junar. Ramdam niyang kirot sa buong katawan. Ngunit mas masakit ang bigat sa dibdib. Ang pagkaunawa na ang lahat ng dinanas niya ay refleksyon ng sakit na binibigay niya sa iba. Eh, kung may natitira pa pong awa, kung may natitira pa pong paraan, hinihiling ko po na alisin ninyong sumpa. At nangangako po ako, magbabago ako. Ang sumpa, iho, ay maaaring ibalik o pahinain. Ngunit ang pagbabago ay hindi ko hawak. Nasa sa iyo na iyon, ano? Kaya pakinggan mo akong mabuti. Kinuha ng matandang babae ang isang garapon. Pinuksan ito at naglabas ng uod na agad gumapang sa lupa, kasabay ng pagbulong na orasyon at dasal na hindi maintindihan ni Junar. Sa sumbalik na ito, ibinabalik ko ang kulam sa lupa. Hindi sa iyo at hindi rin sa akin. Tandaan mo, iha, pansamantala lamang ito. At kung babalik ka sa dati ay babalik din ito. Binuhos niya ang laman ng garapon sa lupa. Sinabuyan ng asin at bigas at hinaplos ang ulo ng puting manok bago ito pakawalan sa gubat. Kasabay nito ang isang mahabang hininga ng babae. Kapag muli ka nangging sakim, mapang-api at walang awa ay babalik ang mga insekto at susunod sa iyo. Hindi na sila lalabas sa bibig mo, kundi sa iyong mga mata at tenga. Yan ang iyong pakatandaan, iho. Ano? Naintindihan ko po, Lola. Nanay, at tatanda ko po lahat ng ito sa habang buhay ko. Unti-unting humupa ang kirot sa katawan ni Junar. Huminto ang paggalaw sa loob niya. Ngunit ang takot ay nananatili bilang paalala. At habang siya'y tumatayo at papalis na, alam niyang ang tunay na laban ay hindi ang sumpa, kundi ang araw-araw na pagpili kung anong klaseng tao ang magiging siya mula ngayon. O Junar, parang gumagaling ka na, asawa ko. Ilang araw na kitang tinitingnan at wala na yung mga bukol mo. Hindi ka na rin namimilipit sa sakit. Ano ba talaga nangyari sa'yo doon? Lalo na sa paghahanap mo. Mahabang kwento, babe. At hindi ko nga akalaing babalik pa ako ng buhay, pero kung hindi dahil sa pag-amin ko sa kasalanan ko baka ngayon wala na ako rito.
Unti-unting nawala ang pigsa sa katawan ni Junar. Ang mga kirot na dati gumigising sa kanya gabi-gabi ay napalitan ng mahimbing na tulog. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal ng panahon, ay hindi na siya nagising na may takot sa dibdib. Pare Junar, himala ata. Ilang araw ka na namin hindi nakita tapos ngayon mukhang bago na uli ha. Ba't tricycle mo yung kinis ng andaran na? Oo, inayos ko lahat. Hindi lang ang makina, kundi pati sarili ko na. May mga bagay pala na mas mahalaga kaysa sa barya at pamasahe. Muling umikot ang tricycle ni Junar sa palengke at palayan. Ngunit iba na ang tono ng kanyang boses. Wala nang sigaw, wala nang mura. At sa bawat pasaherong sumasakay ay may kasamang paggalang na dati hindi niya kayang ibigay. Iho, hanggang doon lamang ako sa kanto ano. Pasensya ka na, kaunti lang ang dala kong pera Ay ayos lang yung tatay. Sumakay na po kayo at huwag kayong mag-isip ng kung anong pagbabayad nyo. Mahalaga ay makarating kayo ng ligtas ano. Nagulat ang mga tao sa pagbabago ni Junar. Ang dating mainitin ng ulo, ngayon ay marunong nang ngumiti. Ang dating nanunumbat ngayon ay marunong nang umunawa. At sa bawat biyahe ay tila may tahimik na dasal siyang inuusal sa isip. Aba Junar, ibang-iba ka na ngayon ano? Parang may pinagdaanan ka talagang mabigat. Ano ba nangyari sa iyo? May mga taong hindi dapat minamalit at may mga salitang hindi dapat binibitawan. Natutunan ko yun sa pinakamasakit na paraan. Hindi na tinago ni Junar ang kanyang karanasan. Kinuwento niya sa mga kapwa driver at kapitbahay ang sumpa na dumikit sa kanya. Ang mga insekto, ang sakit at ang paghaharap niya sa mga matatandang babae sa gubat. Kaya pala totoo yun ano? Yung sinasabi ng mga matatanda, hindi basta-basta ang gaba. At hindi lahat ang kulam para lang manakit, kundi magturo ng aral ano? Oo, hindi sila nananakit ng walang dahilan. Parusa yun para sa mga taong katulad ko na hindi marunong rumispeto noon. Lumipas ang mga linggo, tuloy ang bumalik ang lakas ni Junar. Ang kita niya ay sapat na muli para sa pamilya at ang kanyang tricycle ay parang mas tahimik na umandar. Walang sira, walang aberya, parang pinatawad na rin ang kalsada. Mas payapa ka ngayon, Junar. Parang nabunutan ka ng tinik ano. Sana manatili kang ganyan, asawa ko. Nananatili talaga ako dahil ayoko maranasan muli ang dinanas ko noon at ayoko may ibang makaranas ng sakit gaya ko. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pasada, nililinis ni Junar ang kanyang tricycle. Pinupunasan ng upuan, ang manibela, ang sahig na dati pinanggagalingan ng kanyang takot. Hay, ayos na. Malinis ng lahat. Ngunit sa ilalim ng mahinang ilaw, may napansin siyang gumagalaw sa upuan. Isang maliit na salagupang na dahan-dahang gumapang. Tahimik, hindi nananakot, ngunit sapat na para magpatigil sa kanyang paghinga. Ikaw na naman. Ikaw lang pala yung natira. Hindi niya to tinapakan, hindi niya tinaboy. Bagkus ay marahan niya itong kinuha at nilapag sa gilid ng kalsada. Pinanood niya hanggang tuluyang mawala sa dilim. Ay salamat o Diyos. Salamat sa paalala. Hindi ko to makakalimutan. Umuwi si Junar na may ngiting halong kaba. Dalang aral na ang kabutihan ay hindi lamang pinipili dahil tama ito, kundi dahil alam niyang sa bawat masamang salita at gawa ay may kapalit. At ang sumpa ay laging nag-aabang sa mga pusong hindi marunong matuto. Wakas, iat yan ang storya ni Junar, the masungit tricycle driver. Tama lang naman ang nangyari sa kanya ano. Huwag tayong maging mapang-api at rumespeto tayo kahit sino pang kausap. Dahil sa huli, kapag medyo minalas ka nga naman, sobrang sumpa ang mabibigay sa iyo ng kapalaran. At kung nagustuhan niyo ang ating story for today, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment
at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Kasi nakakatakot ang kwento. Ho ho!